ninyo. Mga kababayan ko, kami po ngayon ay nasa iyong harapan upang bigyan linaw ang tao nagbabaltasan. Nandito kami ngayon sa inyong harapan upang ating pagkaganapan ng isang payagan tungkol sa edukasyon o kayamanan. Pagkasabihan na ngayon kung ano ang mas malaga, edukasyon o kayamanan. Kami na ngayon pagkala na sa aking kilala ang magawag karagahan ng kayamanan. Kapag may kayamanan, walang hirap ang ulan. Sige. Kapag may kayamanan, di na kailangan ng paralan. Ngayon bang pasok sa ulan kung marami ka namang kayamanan? At ngayon, aking na pinagkilala ang pinagkilala na pinagot sa kalagay ko at kalagay ko sa kayamanan kung nabukal ka, ba't edukasyon lang? Edukasyon ang dahilan ng pagkaroon ng kayamanan. Hindi man tayo mayaman, basta may edukasyon lang. Sige, kung ipagmamalaki ka sa iyong magulang. Edukasyon, hindi ko na kailangan ang edukasyon na yan. Masarap ang buhay na maraming kayamanan. Talaga lang ha? Saan mo pa ng iyong kayamanan kung wala kang pinag-aralan? Minsan naman kasi, bigyan pansin ang hirap ng iyong mga magulang. Hindi porket marami ka ng kayamanan, hindi mo bigyan pansin ang hirap ng iyong magulang. Hindi naman tayo hindi ko pinapansin ang hirap ng aking magulang. Anin pa ang edukasyon ng mayaman ang aking angkan. Hindi porket nanggaling ka sa mayamang kan, hindi mo na iniisip ang kalagahan ng may pinag-aralan. Makakatulong ka pa sa iyong magulang kung may pinag-aralan mo. Oo nga, maganda ang may pinag-aralan. Pero paano ka nakatapos ng pag-aaral kung wala kang kayamanan? Makakatapos kaming mahihirap sa pagkakapos ng aming magulang. Kaya di ba, kailangan may edukasyon para walang taong makadanas ng hirap? Bakit nasasabi mo yan? Bakit nasasabi mo yan? Di ba may kamangyayhan ang dahilan ng mga paralan? Oo nga pala, no? Sila nga pala ang gumagawa ng paralan. Sila rin ang dahilan ng mga taong nahihirapan. Kaya galit ako sa mga taong may mga kayamanan. Ang taong marami kayamanan walang hirap ang naranasan. Lahat ng bagay na sila, lahat may ibigay. Wala na silang hirap na madadanasan, pero inisip niyo ba ang... Wala na silang hirap na nadanasin. Inisip niyo ba yung mga bayan natin? Yung mga taong nagdidili na lang na natin. Hindi na lang ba natin sila papansinin? Minsan kasi, lumingan-lingan kayo sa paligid natin. Anong pakailan namin sa mga tao, maraming bang natin. Hindi dapat sila pansinin dahil wala silang kwenta sa amin. Yan ang mali sa inyong may mga kayamanan. Natuwawa niyo ang mga taong nahihirapan. Hindi niyo ba inisip? Bilog pa ang mundo natin. At kung makaasta kayo, akala niyo kasi ng Maginoo? Maisip ninyo na kami ay Maginoo dahil kami ang napagsasad ng batas dito. Lahat ang gusto namin ay susundin niyo, kaya matatawag niyo kami ang Maginoo. Teka, Ginoo. Malayo ka na ata sa paksa. Daldal ka ng daldal. Mali ang katwiran mo. Minsan kasi gamitin mo ang utak mo. Daldal ka ng daldal. Mali naman ang katwiran mo. Daldal ka ng daldal, nanggaling ka naman sa hirap ng utan. Anong alam mo sa buhay mayaman? Oo nga pala, no? Nanggaling ako sa mahirap na angkan. Kaya nga pala nasasaktan ako sa mga pinagsasabi mo. Mahirap mo na pinanggalingan ko. Malinis naman ang puso't isipan ko. Manahirap ba malinis ang puso? Kung puto na kayo ng mga puno kung naghanap buhay ninyo? Yan ang hindi namin kayang gawin, Ginoo. Mahirap man kami kung hindi namin kayang kumutol ng puno. Teka, Ginoo at Bibi. Magandang sana yung plabasing netla. Oo nga, salamat sa pagkiling mga kaubayan at hinihiling sa mga tao, diba magbabalagtasan. Ito na ang ikatlong entry. Magandang umaga po. Ang unang ito sa mga kamag-aral, lalo na sa ating lolo. Karangalan po namin na magandang itong balagtasan na kalugod-lugod, manakay balagtas, pula at kalindong. Dito may makata na handang magtanggol na sa palagay ko'y taga sa panahon. Siya ay sangayon sa pagsusuot ng kumpletong uniform. Magandang araw, mga kamag-aral, lalo na sa gurong ating minamahal, kataling sumanda sa ating labanan. Ngayon, ako nang sisimulan. Ang kumpletong uniforme ay kailangan kung tayo dito sa pagkabalang. Nagtampay lang dyan sa gilid ng paaralan. Tunay ay karangalan ng ating paaralan na makita ng ibang paaralan na tayo kumpleto sa mga kabalang. Kalaban ngayon, galit na galit na parang nag-ibig na naibigin. Ikaw na ngayon kapag tanggulang panik at huwag na huwag magpanik. Magandang araw po sa inyo. Ako po ay narito pang sabihin sa inyo, di ako sang-ayon sa sinasabi ng taong yan.
kahirapan laganap sa ating bayan, kaya hindi makakabili ng mga kagamitan sa paran. Anin mo pa ang magandang gamitan, wala ka naman sa laman. Yan ang ating batin at sa iyong mapagalaman, walang namin ay mga kahirapan. Dapat kung aking kalaban, paano magsalita ng ganyan, isipin mo na ang karampuhan, baka makaiyag ka niya. Mapahiya? Bakit? Ako ba ay napahiya? Dahil sa aking mga sinasalita. Di ba wala? Kasi sa aking mga sinasabi, ako sigurado na talaga. Talaga? Bakit nag-alala ka na sabihin na kaya nagsuot ng uniforme ang mga estudyante dahil may penalty? Nag-aalangan nga ako, pero alam na rin ko rin yung mga penalty dahil sa mga estudyante ayaw mag-uniforme. Alam mo naman pala, bakit nag-alam ka? Tuloy naisip kung bobo ka. May iba nga tayo, di ba tayo nag-aaral upang matuto? Bakit kailangan pa ng uniforming kumpleto kung kailangan pala ay matuto? Tsaka mo pang uniforming kumpleto kung ikaw naman ay bobo? Itong dalawang bata tayo ay sadyang magagaling. Kahit anong sasabihin ay masasagot at masasagot din. Panig naman ng sang-ayon ang magsasalita at magdadahilan ngayon. Ang kompletong uniforme ay kailangan upang tayo magandang tingnan. Ito ay kailangan suotin natin dahil ito ang utos ng guro natin. Ano pa itong kalaban ko? Ang pinag-uusapan namin ay nilalayo. Kung yan ang gusto mo, mandakas sabihin ko. Di ba ang kailangan sa parlan, papel, panulat at bag lang? Bakit ngayon kaming mga kabataan ay nagbabayad ng penalty dahil di raw nagsuot ng uniforme? Eh, kasalanan ko bang ito'y magbayad? Di ang ikaw naman ang marigawa. Hinapako-bobo talaga. Hindi mo ba naisip yung hindi pagsusuot ng kompletong uniforme kaya nakakabayad ng malaki? Sabi mo pa, laganap ang kahirapan yung hindi pagsusuot ng uniforme, dagdag lang sa mga gastusin ng ating mga magulang. Hindi mo ba naisip? Nagpapakahirap ng ating mga magulang kung tayo makapag-aral lang. Alam ko ang mga magulang natin ay nagpapahirap upang tayo mapag-aral at sa kinabukasan may magandang buhay. Malalasap, pero hindi mo ba naisip na wala kaming pamili ng kagamitan iyan? Yang kagamitan ang makakabili lang lamang ay mayayaman. Sitwasyon ng dalawa ay napakahirap talaga dahil sila puro matataingan. Siguro, sitwasyon naman ang sang-ayon ang magsasalita ngayon. May hiyaman lang ba? Diba? Ako napapansin. Ba't yung mahihirap na kakabili? Siguro, magulang mo tulad ng iba siyang tama din. Huwag mong hatulan ang ating mga magulang at isipan sila at yan ang hindi mo nalalaman. Talagang mahirap lang kami kaya hindi nakakabili ng kagamitan sa paralan. Ang mga estudyante ngayon, hindi na nagsusuot ng uniforme dito kasi nagkakapatis-latis doon sa kanto, nakikipagtulungan at nakikipagbasa gulo. Ay nako, hindi ko na naiintindihan mga estudyante ngayon, sadyang matatapang, pati gulo'y nilalabanan at sinusuwan niya rin ang mga magulang. Habang nagsasalita pa ang hindi sang-ayon. Ito namang sang-ayon ay hindi makalimot. Kagalit na pinataglay, siya ay napapahay. Ngayon ikaw na ang salita, alaman mo, ipagalitin mo talaga. Hindi lahat ng estudyante ganyan. Di katulad ko, iniisip ang kapakanan. Kaya, uniforming ganyan, hindi nakakabili dahil sa salam. Hindi ka nakakabili, tamad ka. Sa gulang mo yan, hindi mo ba magtrabaho lang? Ano bang trabahoin ko? Kayo hindi pa sapat ang gulang ko dito. Ngayon sabihin mo dito, ano pa bang trabaho ang maaaring pagkakitaan ko? Kung ang ibang bata nasa lansangan ng lilimos pa, ikaw pa kaya di makakaisip ng matrabaho kung iyong gulang. Sinasabi mo bang ako'y manglilimos sakali at maiiyak-iyak? At kung mabigyan ng pera, halos magpapadalos saya. Wala akong sinabing ganyan. Wala akong sinabing. Dapat magsipag para sa magulang. Sa lahat ng nandito, maraming salamat sa inyo. Ngayon, iwakasan na kayo na ang umahatol sa kanila. Sa kayong ba ang hindi sang-ayon alin sa kanila? Paalam sa rin, ito'y arangal bubutin. At ito ang indikasyon ng entry 2. Maganda ang magamuot sa lahat. Narito po tayo upang
Kaya, Wala kasing babae. Ala, hinapon, oy! Ito ay sa pagsusungalian. Kung ano ba ang gusto nila, babae Pilipina noon o ngayon. Ikaw, ikaw. Ginong yan, gustong babaeng para rin hindi babae ngayon. Pagtulog ba yan sa ibo? Unahin muna natin si Binibining Valiente sa pagpapayag Ay, katawa sa yung kanyang bagay. informasyon. Kasi nga tayo ay mayroong kasabihan, ladies first. Ladies Ako'y sang-ayon sa mga babae ngayon, sapagkat tayong lahat nagiging minusay, nagtatrabaho na hindi lang sa bahay. Kung tayo ngayon noon ay walang karapatan, lalo-lalo na sa pag-aaral. Pero ngayon, tayo binigyan karapatan, lalo na batas na tinatawag na karapatan para sa mga kababaihan. At ngayon sa unang informasyon, nakalala, ngayon naman, itong babaeng pinanood. Lagi ang babae nun ay napakagawan at walang kamuwang-muwang. Nangangabalakid sa mundo sapagkat naglilinis na sila ng kwarto. Sila ay tapat sa asawa at kanila sinasamba. Hindi tulad ngayon, may dami ng kabit at mundo na ang bilis. Ka! Ay, katawa. At ngayon, bibigyan kita ng isang minuto upang ipagtanggol ang iyong panig binibini. Ayoko noon sapagkat babae mo kasi sinasa ka na nga hala ay kasi sa ng dahilan, sila'y di pinagahan at sila'y walang kamuwang-muwang. Sapagkat naglilinis na sila ng bahay at naghuhugas ng bigas. May usin ka pa ba saan? Oo, ako isang ayon sa mga babae noon. Hindi mo lang din tulad niyo. Lahat sa kanila ang ginagawa. Mukha na ginitan na silang dalawa. Kaya uli nating sumayan ang pagtatalo ng dalawa. Sa aking pagsiyasat, yung natong balita, nakala mga dalaga ngayon ay napakaraming alam. At ang pagsuway sa magulang, hindi nila alam. O may kumpara man lahat ng sarili sa mga dalaga. Alam mo ba? Kami lahat ay hindi ganyan. Sapagkat kami ngayon ay ikakada na. May pinagmamalang panig ito. Hindi tulad noon, ito kasi sa amin ay nagkakain. O kaya naman, ikaw ay sapagkat syota mo ay merong kami. At merong ibang pinagkakabalahan, lalo-lalo na ang kanyang kulong kasi. Hindi ako higit. Higit ka na may nakakaakit. Yes! Kadiri ka, Tol! Pero bakit mo sasabi, ang mga babae ngayon ay walang ibang pinagkakaabalahan kundi ang kanyang kulong kasi. Oo, aaminin ko. Kami ay higit sa mga kabaihan ngayon. Sapagkat hindi niyo maalam, kami ay nagsaktan na kayo nagtrabaho na. Kami dapat ang humuhay sa inyo. O diba? Sinabi mo na totoo? At sa mga sinabi mo, nahabag ang puso ko ba to? Kaya titigilan ko na ang panlalait ko sa iyo, Ginoo. At sana naman, huwag na huwag mo na mga panlalait mo sa akin. Sapagkat nasasapin na naman ako sa ganong mga hayop. Yan lang po at salamat. Dali namin. Kami na po.